Eh ngayon, dapat magsalita itong LMP. Kung sa bagay, walang kwenta ito. Hindi, baka magkaroon pa ng, pagmulan pa ng gulo yan eh. Ito kanina, parang napanood ko sa TV, parang may nagrally. Marami rin eh. Nagrally sila bilang protesta dyan sa ginagawang kababuyan ng Kamara na Konas. Mga kaibigan, at saka para daw sa economic reform provision sa economic reforms. Eh alam na natin ang ano niyan eh, ang katotohanan diyan eh. Kaya nila gustong amyendahan yung sinasabing economic reforms, tumutukoy yun doon sa 100% foreign ownership dito sa Pilipinas. Na sa kasalukuyan ay inaalaw lamang ng ating saligang batas ang pagmamayari ng mga dayuhan, pamumuhunan, pagmamayari, hanggang sa 40% lang, mga kaibigan. Yun ang gusto nila kasi marami nang natanggap silang suhol dito eh. Galing sa China. Yung mga nagpatayo lang ng building na katakot-takot dito, di ba? Tignan ninyo, dyan sa Makapagal, ang dami, di ba? Ang daming naitayong building na malalaki. Building ng mga inchik. And by the way, nakita ninyo nangyayari ngayon. Meron na naman kaninang ipinalabas sa telebisyon na sa Laguna yata ito. Ilang inchik yun, no? Kinidnap nila yung kapwa nila inchik. Ang trabaho lang nila rito, pumupunta, kunyari mag-a-apply sa Pogo, di ba? Ngayon, pagka nasa Pogo na, nakapasok, hindi magtatagal. Kasi ang pakay lang pala nila doon, maniktik, tiktikan kung sino ang pwede nilang kidnapin. Kidnap for ransom. Yung isa sa biktima nilang inchik, pinatay. Mga kriminal ang hayop na nakakapasok dito Ang daming kriminal Kaya nakakabahala yan sa komunidad nating mga Pilipino. Isipin mo, dito pa sila nagpupunta para gumawa ng krimen sa Pilipinas. At wala naman tayong nababalitaan pa, ang tagal nang nakaupo nitong administrasyong ito na nagpapasok ng katakot-takot na inchik at katakot-takot na krimen ang nangyari, nagawa ng involving mga Chinese nationals, mga kaibigan. Pero walang naparusahan, may nagpatayan dyan sa Makati, di ba? At kamakailan lang din, meron pang, sa video ko naman nakita, sa social media, dito yata sa Cavite naman yon. Na-rescue rin yung isang biktima. Nung inchik din yun, nung itaas na mga pulis yung t-shirt, lintik yung mga marka sa katawan, kulay itim, ang lalaki. Sa pahirap na ginawa sa kanya ng mga kapwa niyang inchik, yung pag-torture sa kanya, napasigaw yung pulis Napaantanda Napa-Diyos ko po Diyos ko po, nung makita yung pulis na yun sanay na yun. Sipin mo mapasigaw. Nung makita yung katawan ng inchik na ang iitim ng latay, mga kaibigan, di mo alam kung pinaso o ano. Yan. Ang dami na yan, di ba? At yan ay patuloy na nangyayari. Hanggang nandito yan, mga inchik na yan. At ang pinapapasok dito ng gobyerno, kasama ang pinapapasok ng administrasyon, yung mga kriminal na inchik.
Kung makikita ninyo, nakita nyo kanina sa television, ang babata pa eh. Oh, puro tattoo yung katawan eh. Ang papangit pa. Ha? Oh, ngayon, balikan natin itong sinasabi nga yung economic reforms. Nakasentro yan dun sa 100% foreign ownership. Oh, ibebenta. Hindi ba ang Amerika nga, ang ibang bansa, yung Pakistan, mga ganyan, di ba? Na malaking pagkakamaling ginawa nila, yung pinapasok nila mga inchik, pati Amerika, di ba? Kaya nagkakagulo ngayon sa Amerika eh. Dahil yan sa ginawa ng inchik eh. Sa Canada, di ba? Oh, na bumili ng mga lupa ron, yung pala, yun ang pamamaraan para sa kanilang binabalak na pananakop sa buong mundo. Ha? Mga kaibigan. Oh. Para sila naman ang kilalanin na superpower. Masama mangyayari dahil komunismo yan eh. Mga kaibigan eh. Komunista yan eh. So, malaking pagkakamali. Nakabili pala yan ng mga property sa Texas. Isipin ninyo, lalaking property raw niyan. O dito rin sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang saligang batas natin na pinagbabalakang salaulain at babuyin, nito mga itong mga humihimod sa tumbong ni Digong, mga kaibigan, idisenyo itong ating saligang batas sa kapakanan ng inchik. Kasi sila ang unang-unang mapapaboran kapag nagkaroon ng totohanang pag-aamyenda sa ating saligang batas at napalitan yung yung provision sa ownership, foreign ownership dito sa ating bansa. Yun ang mangyayari. Yun ang totoo niyan. Katunayan di ba? Paulit-ulit kong sinasabi to. Bakit? Kasi para maintindihan mabuti ng mga tao na, lalo na yung ang layunin naman talaga ng programa natin. Kaya yung pamamaraan ng ating mga pananalita, yung pinipili natin na mga choice of words natin na ginagamit, para mas madaling maunawaan tayo ng kahit na pangkaraniwang mamamayan na hindi nakapag-aral. Maiintindihan niya. Hindi ba sa paraang maiintindihan ng lahat. Kaya ito yung pinili nating pamamaraan ng paghahatid ng komentaryo at pag-unawa sa mga issue. Lalo na ito, napakahalaga ng saligang batas, yung issue na yan, mga kaibigan, sapagkat yan po ang yan ang pinakakaluluwa ng isang bansa Mga kaibigan, yan ang pinakamahalaga sa lahat Yan ang saligang batas natin Kung kaya, ito'y panloloko, ang ginagawa, ang pinaplano nila, siyempre kung ang mga mayor talagang sumusuporta dyan, simple lang naman yan, pati senador naman susuporta yan mga kaibigan, sa totohanan lang, kung yan dadaanin sa ibang paraan, wala namang hindi susuporta Kahit ako susuporta Kailan? Pagka hindi na sila nakaupo, pwede na tayo magpalit ng saligang batas. Bakit? Ang kinakailangan mo unang-una sa pagpapalit ng saligang batas, yung kumpiyansa ng mamamayan at yung garantya ng mamamayan
ha, na hindi ididisenyo ang pag-amyenda sa saligang batas para sa kapakanan ng kung sino-sino. Ang saligang batas ay dapat na nakasalig sa kapakanan at interes unang-una ng bansa at ng sarili niyang mamamayan. Hindi para sa interes ng kung sino-sino lang. Kaya nga sinasabi natin, di ba, ganoon ang tunay na paggawa ng batas, kahit na yung mga pangkaraniwang batas. Ang dapat sa paglikha ng mga batas, di lalo na yung saligang batas. Ha? Kung sa pangkaraniwang batas, kinakailangan ang paggawa niyan o paglikha ng mga batas ay kinakailangan laging, yan po ay para sa ikabubuti ng lahat. Walang pinipiling sektor. Walang pinipiling tao. Sapagkat sabi nga, we are a government of laws and not of men. Kaya tayo merong mga institusyon. Mga kaibigan, ang batas ay para sa lahat yan. Hindi mo pwedeng likhain ang batas, para lang sa interes o meron kang mapoproteksyonan na sektor. Hindi pwede yun. Lalo na ang saligang batas. Mga kaibigan, bakit mo ididisenyo yan? Sa interes ng mga dayuhan. Hindi ba? Mga kaibigan, kaya nakita ninyo, baliwala sa kanila yung ginagawang pagkamkam ng China sa ating mga teritoryo. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ala na, hindi ho tayo sa nagdudunong-dunungan. Basang-basa mo na eh. Basang-basa na natin, mga kaibigan, ang ika nga po. Sabi ko na sa inyo, scripted niyan eh. Ano na yan, naka-program lahat yung gagawin nila na. Inihanda na nila lahat, kumbaga, lahat ng materialis na gagamitin. Kunyari na lang yan, formality lang yung mga nag-hearing. Wala yun, mga kaibigan. Ang sabi ho ni Senador Lacson, patawarin natin sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Mga kaibigan, bilang reaksyon sa sinasabi ng ilang congressmen na mga mangungutong sa Kamara na sa Committee on Constitutional Amendments na nagbukas nitong charter change debate, debate sa charter change, na itinuturing nila, yun daw sarili nila Constituent Assembly. Kasi tatlo yan eh. Ang pagpapalit ng saligang batas o pag-aamyenda niyan na nasasaad sa ating saligang batas, tatlong paraan. Isa lang itong tsa-tsa. Yung Constituent Assembly. Isa lang yan. Ibig sabihin, magsasama yung Senado tsaka Kamara para sila ang gagawa ng konstitusyon. Ang problema ron, merong ibang option eh. Hindi naman yun lang eh. Hindi Constituent Assembly lang. Meron pang tinatawag na Constitutional Convention
paraan sa pag-amyenda ng konstitusyon. Magpapatawag ka ng Constitutional Convention na yung mga susulat ng o gagawa ng pag-amyenda sa saligang batas ay iboboto ng taong bayan. Kaya yun, para sa tatlo, sa akin mas ano yun acceptable yun Pero hindi sa panahon ngayon. Pandemic pa naman ngayon. Siguro, tinatiming nila to, ang tao walang kakayahang lumabas. Wag niyong i-undermine. Wag niyong masyadong isandal sa pader ang tao. Kahit yung aso Pag sinandal mo sa pader yung aso, kakagating kanyan. Di ba? Sinasabi ko lang. Kaya kanina may nag-rally, di ba? Sa sa laban dyan, sa ginagawa nila. Yung mga nag-rally, yung ba mga sasabihin mo kaliwa? Kahit pa kaliwa yun Kahit pa kaliwa. Ito yung sinasabi natin Yan, meron silang silbi. Kita nyo? Yung pangkaraniwang mamamayan, kahit ayaw niya yung konstitusyon, hindi naman niya gagawin yung yung partisipasyon niya para lumabas siya upang ipakita niya na hindi siya sang-ayon. Dito sa maitim na balak ng gobyerno, ng administrasyon pala. Maitim na balakin sa buwatan. Ang makikinabang lang dyan sila Dayuhan at saka sila. Bakit pumipirma yung mga mayor kung sakaling totoong papirmahin mo yan? At pipirma sila. Bakit? Kasi tatanggalin nila yung limit Yung limitasyon sa pagtakbo. Di sa pakinabang nila yon. Nagiging sagabal sa kanila yon. Tsaka yung provision sa konstitusyon Tuwing eleksyon, tuwing tatakbo sila, kinu-question ng tao yung political dynasty. Kung bakit sila-sila na naman, pamilya lang nila, umiikot. Sabay-sabay pa kung tumakbo, mga walang ya. Di ba? Mga kaibigan, tuwing eleksyon yan, tapos 3 term lang, natigta 3 taon, ano sa kanila yun? Kapos sa pagnanakaw nila yun. Mga kaibigan. Nagreklamo sila, maikli pang araw yun Yung 3 taon na 1 term. Gusto nila, walang, anli. Anli and term. Yan, mga gusto nila. Pag sa sandali, ito tandaan nyo. Kahit anong sabihin nila, kahit isa lang na provision, ang papalitan mo sa saligang batas, pagka yan, bago mo mapalitan yung provision, siyempre, sasangayunan ng lahat. Binuksan. Sabi, isa lang. Pero pag bukas na yan, pwede mo na lahat palitan yan. Wala na makakapigil sa kanila lalo na palitan yung iba. Kahit mag-question ka na mag-question, bukas yung konstitusyon Kaya ang termino nga ginagamit nila, surgical Di ba? Pag binibiyak ka, di ba? Binibiyak yung katawan, nakabukas yun Pag nabuksan ang katawan mo, pwede nang kalikutin lahat ng bagay na nando sa loob nun. Bukas mga kaibigan, ganun yan. Meron pang isang paraan na kung tawagin ay ano tawag doon sa isa, yung People's Initiative. Tulad tong gagong ito. May naririnig ako yung ano tawag dito? Yung sinasabi nito si Roderick Paulate, si Jonathan Malaya. Yung sinasabi nito Jonathan Malaya na nagpapirma siya ng tao,
na 500,000. Yung sinasabi mo, pamamaraan ng ano yun eh. People's Initiative yun eh. Pag People's Initiative, doon ka gagawa ng signature. Hindi ba? People's Initiative eh, kasi meron na yan eh, sa local government, meron ng ganyan eh. Yung gusto mong palitan yung naupong local official, pagkatapos ng isang taon, pwede mo siyang ipa-recall. Ginagamit doon yung People's Initiative sa recall. Meron ding, yun din sa saligang batas, pag-aamyendahan, isa yung paraan na yun, yung People's Initiative. Tapos CONAS, halo-halo, may signature, pagkatapos merong merong CONAS. Gago. Sira mga ulo nyo. Alin ba ron ang ginagamit nyo? Yung CONAS o yung People's Initiative? Di ba? Pag People's Initiative, yung kailangan mo na signature. Mga kaibigan. Di ba? Kailangan yan, mayroong requirement sa batas yan kung ilang percent ng registered voters. Halimbawa, 2% o 3% ng registered voters per district. Di ba? Kung halimbawa may 100 botante sa isang distrito, kailangan makakuha ka ng 3 botante na pipirma. Tapos dadaan niya sa verification. Masalimuot yun. Ang pinakamaganda talaga sa pagpapalit ng saligang batas ay yung Constitutional Convention. Pero sabi ko nga, yaan ay hindi pwedeng ipagkatiwala ang pagpapalit ng saligang batas sa mga taong walang hiya. Sa mga taong traidor sa bayan. Sa mga taong hindi rumirespeto sa saligang batas. Sila yung hindi rumirespeto sa saligang batas, tapos sila yung gagawa ng pag-aamyenda sa saligang batas. Ano tawag mo ron? Di ungguyan, di ba? Napakalaking katarantaduhan naman nun. Di ba dito sa administrasyong ito, lahat ng labag sa batas ginawa nito? Labag sa konstitusyon? Mga kaibigan? Di ba sinasabi ko nga sa inyo? Yung meron na silang gawa na yung kanilang bill eh. Inuna na nga nila yun eh. Panahon pa ni Belmonte, tinuloy nitong administrasyong ito. Yung pong para dun sa 100% foreign ownership, gawa na yun eh. Illegal nga pagkagawa nila eh. Pinagkakaabalahan nila yung sa Kongreso, hindi naman nila mandate yun na gumawa ng pagpapalit sa mga probisyon ng ating saligang batas. Ang trabaho nila, magpasa ng batas. Yung karaniwang batas. Palibasa, masikip na daigdig nila at marami na silang paglabag sa batas. Lalo na itong administrasyon. So, isa yan sa pwede nilang binabalak nila, pagkakakitaan na nila yan, kay si Hodang, ika nga po masalaula ang interes ng bansa at ng mamamayan. Hindi bali yan. Ang pinaka-importante, paano nating lulusutan ng mga kaso? Dahil sa ginawa nating mga paglabag sa ating mandato. Nilabag nila ang kanilang mga mandate. Ang isang paraan, palitan mo ang konstitusyon. Di wala nang pag-uusapang kasalanan sila. Buburahin ang kasalanan nila sa pagpapalit ng saligang batas, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nung una, audio streaming lang eh. Pero napapakinggan ako noon sa abroad. Kaya nga ako nagsimula mag-streaming. Isa ako sa unang-unang live stream na public affairs eh. Program, ha? Yung pinanggalingan kong himpilan, nagkaroon ng streaming yun dahil sa akin. Ako mismo ang naglagay sa sarili kong program. At nung makausap ako nung mimiyari ng istasyon na dahil inimbita ko, sinama kami sa Hong Kong, kami mag-asawa, sabi niya, pagka nakuha ko yung television station niya, magkakaprograma ka ron. Sabi ko, matagal pa ho yun eh. Hindi nyo ba alam na tayo'y napapanood na sa buong mundo? Kahit wala tayong television station, dahil sa video streaming. Anong taon yun? Mga 2008 yun. Mga kaibigan, 2008, 2009. Yung, yung nagsimula yung ating video streaming. Kasi dati meron na audio lang. Kaya ko naman natuklasan yan dahil sa nakikinig din sa atin. Dahil kami meron kaming live jamming, di ba? Napapakinggan lang sa radyo. Pero meron tayong live jamming noon. Sabi nung mga nakikinig, gusto rin naming mapanood yan, yung jamming ninyo, tsaka kayo. Kung pwede tignan ninyo, subukan nyo. Email pa ang communication, wala pang Facebook noon. Mga kaibigan, di in-email sa akin yung ang kauna-unahang ginamit kong streaming, wala pa yung YouTube wala pa rin ang Facebook yung Ustream. Mga kaibigan, sabi ko doon sa mimiyari ng istasyon, sabi ko, magpabili kayo ng magandang camera kasi ako, webcam lamang ho ang ginagamit ko, yung na camera. Paano ba gagawin? Magpabili rin kayo ng magandang computer. Pagbalik namin dito, galing ng Hong Kong, walang, mga 1 linggo, nagdatingan ng ang mga gamit, nagkabit ng live streaming. Kami ang nagturo, pati dun sa mga technician. Yan, yung kamamatay na technician namin, si Dennis Valle. Kasama namin dun yan. Sila yung unang mga natuto ng live streaming sa amin. Meron pa nga ako nakasama yung pinatuklas ko niya kung paano kaming makakapasok diyan Nagamit niya yung kaalaman na yun para makapasok sa isang bagong istasyon ng radyo. Yun ang ipinalit niya. Mga kaibigan, yung knowledge dun sa na pwedeng, kasi nagbo-broadcast wala namang equipment. Kumukuha na sila ng tao, wala pa silang bagong kasangkapan. Para yung transmitter, wala pa. Pero tumatanggap na sila ng mga tao. Ang ginawa niya, para makapagsimula yung istasyon, live streaming ang ginamit nila. So ako, lahat ng lipatan kong himpilan, itinuro ko yan, maging dito sa DWBL. Nung, kailan ba tayo nandito noon? 2015. Or 2014 or 2015. Bago tayo lumipat, mga kaibigan, dito rin sa BL, nag-live streaming kami rito Kami lamang dati ang may live streaming dito noong 2015. Mga kaibigan. Tapos lumipat ako ng kumpanya. Tinuro ko rin doon. Tapos yung bago ako bumalik dito, itong pinanggalingan natin,
Tinuro ko rin sa kanila eh. Ha? Oh, mga kaibigan, kako, ang hina ng istasyon ninyo eh. Buti pa nga itong istasyon natin eh. Ha? Ba't parang nawala tayo? Ha? Yun na nga eh. Mga kaibigan. Oh, di ba? Yun, natuto ng streaming sa atin. Hina-hina ka ako ng istasyon yun. Pag nadaan ako sa building, di na kayo napapakinggan eh. Oh, sa puno, nadaan ka sa puno, nawawala yung istasyon eh. Oh, kako paano tayo mapapanood, mapapakinggan ng mga kababayan natin sa ibang bansa? Kailangan mag-live stream tayo. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam nyo ngayon ko lang nalaman kasi tinawagan tayo kanina ng isang tao, hindi kasi alam pala kung saan maipapadala. Gusto kong pasalamatan si Vice President Leni Robredo, ang ating mahal na Vice President. Kasi hindi alam saan papadala, yung tao kanina tumawag sa atin, meron palang pinadalang Christmas, pang-Christmas sa atin na, ano ba yun? Parang mga pagkain. Si Vice President Leni Robredo. Alam niyo hindi namin kayo makakalimutan. Kasi kayo lang nagbigay ng pamasko sa amin. Ngayong Paskong ito. Yun lang ang matatanggap natin. Yung mga litrato, mamaya ipopost ko na lang para malaman na nakarating sa atin. Popost ko na lang sa Facebook yan. Tsaka yung pinaka-importante sa akin dyan, yung card. Diba tawag mo ron? Christmas card. Galing kay Vice President Leni Robredo. Si mo, hindi ka kakilala niyan? Hindi ko naman kilalang personal yan, di ba? Isang beses ko lang nakaharap si Vice President Robredo nung meeting de avance ni Mayor Lim sa Plaza Miranda, di ba? Nando doon. Mga kaibigan, nung kumakandidato siyang Vice President, sabi ko pa nga siguro hindi niya na matatandaan yun. Sabi ko, ma'am, mananalo ka na Vice President. Ako, iboboto kita. Sabi ko sa kanya. At meron akong program sa radio, ikaw ang aking ikinakampanyang Vice President. Presidente ko nga si Digong nyo Doon ako nagkamali mga kaibigan Hindi, bagay. Marami tayong nagkamali kay Digong nyo. Di ba? Marami ho tayo. At hindi naman nating kasalanan kung yung ibinoto natin nagloko. Di ba? Sila ang gumawa ng kalokohan Di ba? Ano magagawa natin? Tayo naman naniwala, di ba? Sa kanila. Pagkatapos sila gumawa ng kanilang ikasasama. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Jinggoy Estrada! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman.
mabuhay ng